Tinatayang aabot sa 50,000 buhay ang mawawala. Mahigit 100,000 tao naman ang may injury. Yan ang posibleng senaryo kapag dumating ang The Big One. Pero ang tanong, kaya ba itong tugunan ng ating mga ospital? Inaasahan po na libu-libong buhay ang mawawala kapag dumating ang The Big One. Bukod pa ang mahigit 100,000 inaasahang masusugatan. Dito pumapasok ang ahensyang tututok sa pangangalaga ng kanilang mga kalagayan. Ang ahensyang tutugon sa oras ng The Big One, ang Department of Health. Alamin natin kung ano ang kanilang magiging major role pagdating ng The Big One. Kasi kung mangyari na po yung The Big One or yung malakas na lindol at pinangangambahan dito sa Metro Manila, sa records and sa monitoring po ng DOH, ano po yung paghahandang ginagawa at with regards doon sa mga casualty and injuries na mangyayari? Okay. Yes, no. Napapanahon na pag-usapan nga natin itong tungkol sa Big One, itong 7.2 magnitude earthquake na galing sa West Valley Fault kasi sa maraming nangyayaring mga lindol sa buong mundo, no? So kailangan talagang maghanda tayo kasi kung mangyari ito dito sa Pilipinas, lalo dito sa Metro Manila, maraming mga ine-expect talaga tayong mga casualties, maraming mamamatay, marami ring mai-injure, no? So, kailangan paghandaan natin na ngayon pa lang, okay? Actually, matagal naman na pinag-usapan ito, di ba? And then, ito, nababalik na naman ngayon. Kasi, kung titingnan natin, no, yung usually, ang sinasabi doon sa study, mga about 35 to 50,000 na deaths mangyayari dahil nga sa pagguho ng mga buildings, infrastructure, kasama na dyan mga hospitals natin, no? Okay, and then mga roads, bridges, ayan, pati communication lines, masisira yan. Okay, tapos, aside from yung deaths, magkakaroon din mga estimated 100,000 plus to 160,000 plus na mga injuries. Iba-ibang degree yun. Meron siyempre minor, direct, tapos yung severe, at saka mga critical cases. So, marami rito mga ngailangan ng hospitalization. So, importante na nakhanda yung ating mga hospitals. Sa ngayon kasi, siyempre hindi ganun pa enough yung ating mga pagdating sa beds. Yes. Kapag sama-samahin mga hospitals natin, both government and private. Tapos siyempre yung sa mga tao, and then yung mga resources, no? So, ngayon pa lang, kailangan maghanda at ang Department of Health being part ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasi pag ganitong disaster, hindi kakayanin ng isang ahensya lang. Yes. Okay, so ang DOH sa health lang yan. Pero we need the other agencies. Kasi siyempre yung roads kailangan para makarating ang ating mga teams, no, mga resources, kailangan ma-clear yung roads. Yeah. Kailangan din siyempre pagkain, DSWD naman yan, tapos communication. So kailangan yung coordination lagi with that council. Tapos yung kailangan malinaw yung command and control na meron talagang parang incident command system na ma-establish. Okay, so kasama din tayo doon para iisa lang yung direction, isa lang yung sinusunod. Okay? At hindi magkagulo. And then ang Department of Health, siyempre ngayon pa lang, hinahanda natin mga ating hospitals, no, na pwedeng sila rin naman maapektuhan, pero yun na nga, meron tayong inaayos na sistema with the other facilities sa ibang rehiyon. Kasi kung mangyari dito sa Metro Manila, meron dapat tutulong, okay, na ibang hospitals natin, ibang teams from the nearby regions. Actually, kung Metro Manila yan, Region 3 o kaya Region 4A, no? So, and then yung ating mga teams, ngayon pa lang, tinitrain na natin sila. May mga capacity building activities na ginagawa, and then may mga drills din yan. Okay, tapos siguro naman narinig nyo na meron tayong yung Philippine Emergency Medical Assistance Team, yung PMAT, na internationally na rin yan recognized ng WHO na standards. So may field hospital yan So nag-establish tayo ng maraming ganon.
So right now, may 3 tayo. So, nag-organize ulit tayo sa Mindanao. Kasi may Metro Manila, Luzon, Visayas, wala pa lang sa Mindanao. So ito, anytime, pwedeng kahit saan mo sila dalhin. Nakakapunta nga sa ibang bansa. So yung mga ganon, and then syempre yung mga resources natin, gamot, kailangan medical supplies, naka-preposition na yan sa mga iba't ibang lugar. And then dito sa Metro Manila, meron na kasing kwan yan para assessment, part ng study. So alam na saan yung safe na area, okay, kahit magkalindol. So, alam saan ilalagay. Like kung magtatayo ng field hospital or temporary medical facilities, alam kung saan ilalagay yon. Kasi hindi pwede na pag nagkaroon ng aftershock, sila rin mismo maapektuhan. So, ayun na, nagkaroon na ng assessment dyan. Ibig sabihin po, Asek, pag dumating ang The Big One, ang DOH, hindi kayo magre-rely sa mga established hospital, dahil yung mga aftershocks nga. So, more on field hospital po ang magiging approach natin. Okay, meron naman na rin kasing assessment sa ating mga existing hospitals. So, more or less, alam natin kung ano yung mas tibay, hindi. Kasi marami dyan mga matagal nang napatayo Okay. Pero itong mga bago nating mga hospitals, kasi of course part of paghahanda din, meron na itong design na sinasabi natin more resilient na design. So, ayan, medyo mas matibay sila. Okay. Yung mga old hospitals naman, syempre may mga retrofitting na ginagawa, although mas mahal kasi mag-retrofit, di ba? So, ayun, kaya yung mga alam natin na maapektuhan, dapat hindi na talaga natin doon dadalhin mga pasyente kasi syempre hindi pa rin sila safe noon. So, alam na natin saan sila mas dapat ilagay. But then, syempre kung 7.2, di ba, masyadong malakas yun. So, in areas na talagang alanganin, magtatayo na lang ng field hospital, temporary medical facilities. In terms of manpower po, pag nangyari na yung The Big One, nakikita niyo po ba na gaano karami ang kakailanganin nating doktor, mga nurses, mga medical ally po? Ay, oo, madami yan ang kailangan talaga kasi kaya nga nang sabi ko, yung sa normal situation nga medyo kulang pa rin tayo, di ba? So, pag ganun, kaya yun meron yung tinatawag natin, will not just depend on the health workers here in Metro Manila, hihingi talaga tayo ng ayuda from the other nearby regions. Dito sa DOH, meron tayong tinatawag na parang twinning system ba? Wherein na-identify natin anong hospital, may ka-twin siya doon sa kabilang region para kung apektado itong hospital na to, merong identified na tutulong. Siyempre yung pag-identify nun ay depende doon sa distance at saka yung capability ng mga hospital sa health workers nila. So, merong ganun na sistema kasi kahit medyo kulang, but kung maayos ang ating pagpaplano at saka alam kung saan pupunta, saan mas nangangailangan, no? Kasi pag disaster, malawakan yan ang mga pinsala, and then so we have to prioritize with the given limited resources saan sila mas dapat pupunta na i-prioritize para mas marami matulungan. Ayun, so may ganung pag-aaral na tayo. Opo. Doc, doon po sa study, sa statistics, so yun nakita natin, pinaghahandaan natin. Pero meron po ba kayong nakikita na worst case scenario na mas dapat pa natin paghandaan bukod doon sa bilang ng masusugatan, paghahandaan yung hospital? Meron pa po ba nakikita ang DOH na ito yung worst case, kailangan paghandaan din natin ito? Kasi lalo kung earthquake, hindi lang naman yung casualties ang titignan mo kasi yung mga support system, kaya yung sinabi ko kanina, yung mga daan masisira. So, paano mo ililipat-lipat yung mga pasyente, di ba? And then, kailangan pag-provide ng health services, kailangan namin ng kuryente. Okay, so kung wala din, kung disrupted din yung kuryente, kasi yung pag-disinfect ng mga gamit, so kailangan talaga whole of government approach yan. Okay, kaya nakakatuwa nga dito sa ating bansa, na yun din pinagmamalaki natin is yung meron tayong coordinating council na existing and regularly nag-meet yan. So
tinitignan yung may mga roles and responsibilities bawat isa. So kapag kumilos, dapat sama-sama yan at nagtutulungan. Kasi hindi naman talagang yung isang ahensya meron siya lahat ng resources. Kailangan alam kung saan kukunin yung mga resources kasi nakakalat lang yan sa iba-ibang ahensya. Okay? Kasi when you speak of health, hindi lang naman DOH. Andyan din ang ating mga uniformed agencies, meron din silang mga medical personnel na gaya nung sa COVID-19 noon, laking tulong nila to ating military personnel. Meron pa nga silang mga reserve medical corps, di ba? Na talagang tumulong. So, yun din na-expect natin sa mga ganitong disasters. Bali po, lalabas po ang DOH ay nakikipag-ugnayan din sa mga private entities. Yes. Para kumbaga sila ay magiging reserve force po ninyo. Yes. Actually, meron nga kaming bill nga yan na for us to develop medical reserve corps. Medyo hindi pa nga lang kapasa. Pero kahit hindi yun ipasa, we continue to do that initiative na kumbaga sa military, meron din silang reserve corps, no? May sistema na pag itong kailangan namin na expertise, may kanya-kanya expertise yan eh. So, alam na namin kanino kami kukuha. Ganon. And then, isang tawag lang andyan na kagad. Or minsan, kahit hindi mo nga tawagan eh. Because if they're part of that pool, andyan na ready. Anytime, ready silang ma-deploy or magtulungan. And yung showing ng concern nila doon sa pag-tulungan. Okay, private, pati mga NGOs. Ayan. Hindi porque gustong tumulong, basta na lang sila pupunta. They have to coordinate doon sa incident commander, kumbaga, whoever is in charge, para alam, mag-guide sila kung saan sila pupunta. Ito pong pinag-usapan natin, Asek, ito yung nangyari na eh. So, Yes. may injury. Ano po yung nakikita ng DOH na after effect naman? May mga sakit ba na possibly mangyari? May mga iba pa po ba tayong inaasahan? Yes, actually yun ang mas mahirap din, no? Kasi lalo kung earthquake ito, medyo long-term yan na recovery. And then since maraming na-damage sa infrastructure, houses, buildings, mga nagbibigay ng tulong, no, ng mga ahensya, karamihan dyan, mga affected na population, malalagay sa evacuation center. Yes. Okay, so pag nasa evacuation center, alam naman natin, andan minsan yung crowding, so mas risky in terms of health. Kasi madami ng sakit na darating dyan kapag hindi na-maintain yung sanitation at saka hindi nabigay yung talagang mga health services sa kailangan, madaling mag-spread yung sakit. Okay? Mahirap kasi na control yun. Although of course, we have to do our best, but kung congested dyan, mas madaling mag-spread yung mga infectious diseases. So, dyan yung mga outbreaks ang kinakatakot natin, no? In fact, ang isang isang basehan or batayan na maganda yung ating management even after a disaster is kung walang outbreak. Ayan. Dahil that means maganda ang serbisyong pangkalusugan na nabibigay, no, ng lahat ng health sector, kaya na-prevent yung mga outbreaks na yan. Sa amin sa DOH naman, nagsiset up kami ng parang health desks. Okay, na doon nagpapacheck up yung mga tao na kung halimbawa may konti lang simptoma, may mapupuntahan sila kaagad. At the same time, pag medyo tumagal kasi yung pag-stay nila doon, meron ng permanent na health worker doon na hindi na kailangan maghintay. Iikot talaga siya doon sa kung mga nandoon para ma-check na kung meron na silang mga sakit o ano. At pag meron kasing may sakit na infectious, ihiwalay siya, i-isolate. Ayan, para hindi na mahawa yung iba. Okay, so magkakaroon ng isang separate na area, isolate siya doon and hanggang sa gumaling. Ayan, so ganun yung ginagawa para ma-prevent yung and then kailangan yung lahat ng mga evacuees should cooperate din to maintain cleanliness. Pinakamalaki po yun. Yun. Kasi yun hindi pwedeng ibang tao ang maglilinis para sa kanila, no? Sila, wag basta magkakalat, kung ano-ano, and then, syempre, usually yung CR kasi, kung madami sila, no? Kailangan manatiling malinis doon. So, importante ma-provide yung enough supply ng tubig.
Okay, and then, so, iba yung tubig na pang buhos-buhos yan, iba rin yung pang inom. Kasi kailangan safe din yung water na iniinom nila. Okay, so, proper waste disposal and then proper personal hygiene. Okay, kailangan manatili yon. And, ayun nga, pag may nararamdaman na, magpa-check up na kaagad. Nabanggit niyo po kanina na talagang kulang talaga sa manpower. Meron po tayong mga kababayan na nag-aral ng nursing dahil 'di ba parang may panahon na sobrang dami nila. So hindi sila ma-accommodate ng mga hospital. Nag-iba na sila ng field ng trabaho. Sa pagdating po ba ng Dabiguan, yung mga ganung mga naging nursing student or mga nakapagtapos ng nurse, meron po ba silang pwedeng maging bahagi sa Dabiguan? Pwede kasi kailangan magamit lahat yung mga willing to help, and then basta't merong kung ano yung based on their expertise, no? Pwede silang magamit kasi hindi lang naman yung nursing care, pwede namang mabigay yan ng hindi graduate ng nursing course, no? Yung caregiving pwede rin kasi minsan meron ding mga senior citizen yun. So depende dun sa competency niya, we would really accept any assistance ng pwedeng ibigay at bibigyan sila ng appropriate na task. Nung nga sa COVID-19, di ba? Pati mga pharmacist noon na authorize silang mag-inject kasi kulang noon yung mga doctor and nurses. So, ayun, magagamit sila dun sa pwedeng paggamitan and then... So, mga din po, Asek, yung mga laboratories natin. So, pagdating ng Dabiguan, alam ko kakailangan niyo po ng mga ganyang equipment. Meron na po ba tayong capability na mag-mobile ng mga natin? Yes, oo. Naging opportunity din yung COVID-19 noon kasi 'di ba? Dati konti lang yung ating mga laboratory, biglang dumami. So yun ang isang lesson learned natin. So yung capability na yun, yun ay magagamit natin sa mga future disasters. Mas marami na tayo ngayong laboratories, mas marami ng mga equipment, tapos mga gamit. Kaya yun, pwedeng gawing mobile, ilagay sa mga mobile facility. So makakatulong yun. Malaking tulong po yung yung pong mga nasa outside Metro Manila. 'Di ba sabi niyo po magtutulong po sila. Yes. Paano po yung magiging sistema nung ako po nasa outside Metro Manila ako. Yung team namin gusto naming tumulong. Paano po ang magiging approach nila or saan sila lalapit? Saan sila may pag-coordinate? Or meron na po pa? May sistema na yung sinasabi ko nga na yung command and control na mag-establish ng incident command system. Okay, so hindi porque gustong tumulong, basta na lang sila pupunta. They have to coordinate doon sa incident commander, kumbaga, whoever is in charge, para alam, mag-guide sila kung saan sila pupunta. Saan kailangan yung serbisyo nila at saka kung anong klaseng expertise. Kasi hindi yung, sige, basta pupunta, yung pala marami na yung gano'n na klaseng expertise, ang mas kailangan ganito naman, di ba? So, yun, kailangan kasi yung incident command system na yan, siya yung may datos doon, okay? At kasi nakapaggawa na sila ng rapid disaster assessment and needs analysis, kumbaga. So, alam na kung anong kailangan. So, they have to coordinate with that para mas maayos ang deployment. And then, syempre, sabihin din saan sila mas safe na dadaan, di ba? Hindi yung masakon, mamaya ma-stranded sila lalo, o di sila makakatulong. So, yun, kailangan mag-coordinate muna doon sa kung who is in charge para for proper guidance and mas maganda yung response at mas appropriate. Kasi baka bandang huli problema din dahil tumambak ng tao, kailangan pakainin. So hindi na po pala yung lumindol sa metro, punta agad doon, hindi na gano'n. May sistema na merong kwan yan. At saka, kasi syempre mga tao, kailangan din magpahinga. Di ba? Yung mga responding team. So, meron yung ito shifting, naman ang susunod. Ito na. So, may shifting, gano'n. And, ito ang isang kwan, napaka-importante yung prinsipyong talagang tinuturo namin sa aming mga teams, yung self-sufficiency. Okay. Yung team na tutulong, dapat dala nila lahat at kaya nilang on their own. Hindi yung tutulong nga, pero pagdating doon, kailangan namin ng sasakyan, kailangan namin ng tulugan, kailangan, dapat hindi sila added burden dun sa tutulungan nila. O problemahin pa yung saan sila patutulugin. Dapat meron silang sariling tent, sariling transport facility, or
kung hindi nila madala, magrenta sila. Yung mga ganun Yes, ba? po. So, yun, they have to be self-sufficient. They should not be an added burden to the area na tutulungan nila. Para talagang nakatulong sila. Correct. Hindi Oo. kumbaga nag-show ka doon, bandang uli problema ka pala din na ang Oo. dala-dala mo. Kasi nangyari yan nung sa Typhoon Yolanda noon kasi Mm. nasa Region 5 ako, tumulong lang kami doon. So, ang daming mga dumating, tapos pagdating doon, ayan, nanghihingi ng yun nga, sasakyan nila. Tapos, pati pagkain, wala silang pagkain talaga. At kasi andun ako, isa akong commander doon, field commander, sabi ko, pwede ba kung kami pa ang mag-aasikaso din sa inyo? Bumalik na lang kayo. Opo, Kasi, tama, namin, hindi diba? tulong nga po, tama. Correct, oo. So, dapat putulong ka, kumpleto ka. Kaya Correct, gusto mo kasi oo. makatulong. Yan. Yung pong binabanggit nyo kanina na bill, kung maisabatas po yun, gaano po yung kahalaga at beneficial sa DOH? At ano po ba yung magiging setup kung sakaling pumasa Oo. po yun? Kwan kasi yun, para maging kwan siya, ma-institutionalize yung reserve core na yan for medical and mga allied medical professionals. So magkakaroon talaga ng registry and then magiging mas maayos kasi iti-train talaga sila na hindi basta-basta kahit sino, di ba? Meron din qualification and then may training na gagawin. So, ayun. Pero yun na nga, kasi kung wala yung batas, pwede naman nga kasing actually, prepare na administrative order sa DOH para kahit paano, pwede pa rin mangyari yon. Pero iba kasi pagbatas. Yes, po, pagbatas may ngipin. May ngipin. Ayun. Although, ang ginagawa po ngayon, iba naman pagkaibigan mo. Oo, di ba? Maraming rin. pagkaibigan po kayo ngayon Correct. sa iba't ibang mga Yes. Marami kaming mga sinasabing networks. Okay. Maraming mga both local and international. Okay. So, minsan pagtawag lang yan, kailangan namin ganito, andyan naman na sila. Pero, when I say institutionalized, merong complete registry. Yes po. Yan, na merong tapos certification din na you are officially a registered medical reserve corps, di ba? And then talagang anytime pwede kita kahit anong ginagawa mo. Stop whatever you're doing para tumulong ka. Even the mindset, madadagdagan po yung kanilang Tsaka pag ganun kasi, pag institutionalized, pwede din tayo makapagbigay dyan ng later incentives na ganun. So, talagang mababudgetan na, kumbaga. Sa ngayon kasi, talagang gratis. Yan. Okay. And of course, hindi naman pwedeng laging ganun, no? Kahit paano, may mabigay ka man ng incentive, malaking tulong na rin yun. Okay po. Siguro po, bigay po namin yung pagkakataon. Kasi, syempre, kayo po mas nakafocus ka ngayon sa health eh. So kung gusto niyo pong magpanawagan din sa mga kababayan nating nasa medical, nasa mga doktor para po maging katuwang po nila kayo or katuwang niyo sila kapag dating po ng malaking disaster. Hindi lang the big one. Yes, oo. Ayun, sa ating mga kababayan dyan, na medyo nasa medical field, kasi alam naman natin na talagang kulang pa rin ang ating mga health workers na naka-employ, no? So kung saan man kayo, if you are in your private capacity or member ng isang organization, pag nagkaroon ng big disaster, kailangan talaga natin ang tulong ng bawat tao, bawat health worker na pwedeng tumulong. So ayun, sana pagkuan we would need you to, willingly volunteer, but it means a lot kasi it can save lives. And then dapat, syempre, lagi tayong nakikinig sa mga balita, pero dapat yung tama na news, hindi yung fake news. Dapat vigilant tayo sa mga pakikinig ng mga balita para makapaghanda tayo kaagad. And then, ang daming mga mga information, kundi mga simple tips na pwede nating magawa. So, everybody has a responsibility to protect oneself and para nga hindi ka na kasama doon sa problemahin na i-save, no? And then once we are able to ensure yung safety natin, pwede din tayong tumulong na sa iba. So ayan, ang disaster management kasi is everybody's concern. Yan po ang naging episode natin ngayon sa Lifesaver at sana po ay may natutunan kayo na bababaon natin, lalong-lalo na po sa paghahanda sa The Big One.
At hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo uli kaming matutong muli ng iba't ibang paghahanda sa mga sakuna at paglalapat ng paunang lunas sa ating mga kapwa-taong nalalagay sa panganib. Dito lang sa Lifesaver, magandang umaga po. Ako si Benedict Garasan.